idiots like you are just thinking about the process against VP Sara. You're not thinking that if you normalize this kind of process against VP Sara, you're weakening the government. Hindi kayo worried sa confidential fund ni Inday Sara. Worried kayo na baka manalo siyang presidente. Tapos nag-aacting-atingan kayo dyan, nakala nyo, concerned kayo sa bansa. Sabi ni Luis Buwada, tanong ko sa'yo, ano ba ang magandang nagawa ni Sara? Sige nga, puro kayabang, sabi ni Luis Buwada. Maraming magandang nagawa si Inday Sara. Unang-una, dinemocratize niya ang OVP offices by establishing, I think it was 13. Even before pa siya mag-start as Vice President, nag-establish na siya ng mga satellite offices so that Filipinos would be able to access assistance that is available through the Office of the Vice President. Hindi yan naisip ni Leni Robredo. Nung panahon ni Leni Robredo, para makahanap ka ng, maka-avail ka ng tulong from the Office of the Vice President, isa lang yung opisina niya. Diyan lang sa Mandaluyong. Pupunta pa ng Maynila para makakuha ng tulong. 'Di ba? Ba't ang tatanga nyo? Kayong mga anti-Duterte, ba't ang tatanga nyo? Yun yung question, actually, sa totoo lang. Bakit ang yayabang ninyo, pero ang bobobo ninyo? Tapos yung mga opinion nyo, hindi nyo mga opinion yan eh, narinig nyo lang yan sa mga ano ninyo eh. Kasi di ba kayo nag-iisip? Tagaparot lang kayo. Wala nga yung evidence of success. Matitiyak pa ba ng COA na yung pabuya ay talagang napunta doon sa mga informants? Ito lang ha. Hindi po. Ito yung mga kagaguhang tanong, yung evidence of success, Hindi nga din. Parang putang ina nyo, talaga, concern niya yung evidence of success na yan. Trillion yung perang pinambili natin ng flood control ah. Asan yung evidence of success nung mga sa flood control? Yung baha pa din. Diba? Baha pa din. Dami pa rin namamatay ng mga kababayan natin. Hindi pa rin makita yung mga ghost project. Tapos putang ina nyo, wala namang kayong bonggang-bonggang hearing for that. That part, the flood control funds is not even confidential. We really need to check whether the money is put into proper use. Diba? With evidence. Ito, confidential to. So, ibig sabihin, you have no business in knowing exactly. It may be successful, it may not be successful, but it is between the head of agency and the head of state and other government agency who planned the confidential expenses. So, sila ang magde-decide yan whether, yung success rate, okay, ganyan, acceptable, kineso, ito yung accomplishment, ito yung achievements, kineso, ganyan. Wala problema doon. But it has to be with the people that is within the pay grade to know. Diba? Pagkatapos ito sila Risa Ontiveros sa parang, walang evidence of success, emerald, ganyan. Ba't naman papaalam sa'yo tanga ka? Ba't naman papaalam sa'yo Risa, hindi ka naman kasali sa usapan? And they make it as if it is a moral question. Walang evidence of success. Wala ebidensya, so malamang ninakaw ang pera, kineso, ganyan. It is confidential. You're not supposed to, even if there is an evidence of success, you're not supposed to know it. Paano kung malaman ninyo na, it is 40% successful, 60% pa. So, ibig sabihin, alam nyo na yung plano na may mga kasunod pa pala ang mga operasyon ni Inday. 'Di ba? So, kung hindi successful, yun ang intel, misuse na. Correct, it doesn't matter. Kasi the success and failure is an executive prerogative. All they need to do is, was the money used for the proper purpose? Yun lang dapat yung audit dyan eh. Tama, maganda yung question ni Ma'am Janix dyan. Hindi yan successful siya o hindi siya successful. It's not a matter between COA and the head of agency. It's going to be a matter between the executive officers and the policy makers. Diba? Hindi ka pala successful. Oo. 40% success lang pala yung confidential expenses mo. Yung target mo, 40% lang pala yung na-achieve mo. O next year, hindi ka na namin bibigyan kasi hindi ka naman masyadong successful eh. Does that mean ninakaw ang pera? Does that mean minisuse ang pera? And based on your expertise, normal po ba iyon na gamot ang kapalit ng intelligence information? Hindi po siya normal po, Your Honor. Hindi normal. Naranasan nyo na po ba ito dati na gamot ang bayad para sa impormasyon? Hindi pa po. First time po dun sa may OVP po, Your Honor. Okay, first time po dito sa OVP. At ito pa yung palaisipan. Alam mo, hindi imposible yan. Kung may sakit talaga yung tao. Teka, itong putang inang Risa na to, kung kunwari ang informant mo, former NPA rebel, yung mga yan nga, laging humihingi ng gamot yan eh. Ang magpapatunay niyan, mga former cadre. Magbibigay sila ng information, ang kapalit, papa-hospital sila, papagamot sila. It's normal. Ikaw, hindi mo lang nakita kasi putang ina, auditor ka lang naman, di ka naman executive official kang puta di ba? Kaya nga, nung tinanong siya ni Senator Robin, saan ka ba nakapunta? Because Senator Robin was trying to establish, alam mo ba ang nangyayari on the ground? Correct! Level? Actually, ayan, kinukwento yan nila, Marikit, nila Joy Sanguino, kinukwento nila yan na
pagka kunwari, meron talagang mga NPA, magbebenta sila ng information for survival. Correct. Kailangan nila ng gamot, kailangan nila ng pagkain, provisions, keneso, ganun. It's not extraordinary na parang, ay wala po, hindi ko po alam. Hindi porket hindi mo alam, actually, sa totoo lang, dapat kinwall out ni Cheese yan eh. The witness is not competent to answer. The witness is not competent to answer. Hindi naman niya alam yan. Diba? Pero actually, tama man doon sa Senator Robin, nung sabi siya na, nung nasabi na nasagot ni Wamel, na ano ba yung definition mo sa confidential? Sabi niya, okay, Oo. classified. Kasi ang gusto i-establish ni Senator Robin, kung hindi mo naiintindihan ang nangyari on the ground, hindi ka nakapunta doon sa bar, hindi ka nakapunta doon sa Bicol, hindi ka nakapunta doon sa mga lugar-lugar na yan, you will never be understand paano ginagamit yung confidential funds. Correct. Kaya siya, Auditor ka lang eh. attorney kasi siya, iniisip niya Oo. ano to, matatrap pa ako dito sa Oo, Yun yung correct. iniisip. Totoo. Kaya very defensive siya, tingnan mo kay Senator Amy, Oo. parang defensive din siya masyado na, Oo. ano ka ba, bakit ka ba nakikipag-argue? Sagutin Correct. mo lang. Sagutin mo lang, di ba? Tapos kapag kasi sila Ping Lacson na nagtatanong, sila May ano, kasalam siya, parang di ba? O pagkatapos ngayon, si Risa nagtatanong, ang bobo-bobo ng tanong. Dapat nga sabihin mo dyan kay Risa, bilang attorney, Wamil, tangina, schoolmate ko pa man din ito. Di ba? Dapat ang sagot mo dyan na parang, well, ma'am, whether it is unusual or not unusual, it's not for me to say. Yeah. Dapat ganun ang mga sagutan mo dyan. Pero ay, opo, unusual. Tangina, competent ka to answer that. Di ka naman competent dyan. Ang pag-question nila sa confidential funds ni VP Sara ay pag-question nila ay kanilang estratehiya para pahinain ang paggamit ng confidential funds. Ay, grabe talaga yung obvious that they are trying to re-echo yung mga pinagsasabi nila outside the impeachment trial. Yung mga litanyahan ng mga pink, yun yung sinasabi ni Wamil eh. Yun na sinasabi ni Wamil. Ayun pala yung naalala ko nang sabihin. Yung mga linyahan ni Wamil na ang confidential fund ay public fund. So, of course, kailangan i-audit siya, ganyan. Wala man nagsabing huwag siyang i-audit eh. There is a joint memo circular wherein you have to audit the confidential funds. Nag-comply doon si VP Sara. 'Di ba? Wala mang problema doon. Pagkatapos parang, ito po ay na-audit po ba ito, ganyan. Opo, kailangan po talaga ito i-audit dahil ito ay public funds. Wala man nagsabing ganyan. Pero, ang tanong dito, because it is confidential, it's not supposed to be discussed in public. It's not supposed to be, be a subject matter for public consumption. Yun yung usapan dyan. Ang tanong, ba't niyo inalaw na ganito yung mangyari? Ikaw tinatanong ka dun sa, sa mga issue na iba. Tinatanong to si Wamil sa mga ibang mga notice of disallowances, notice of suspension, yung mga ganyan-ganyan. Tinatanong yan sa'yo. Kasi hindi ko po pwedeng sabihin kasi confidential. O bakit nung nagtanong yung Senate at yung House of Representatives, immediately nag-comply kayo. And you are saying na, hindi kasi parang courtesy daw sa legislature, ganyan-ganyan. So, ibig sabihin, the legislature is exempted from respecting the confidentiality of matters like this. Kasi if that is the case, dapat lahat ng executive session ng legislature, i-publicize din natin. Kasi pera ng bayan ang ginagamit dyan eh. Para mag-conduct sila ng mga confidential meeting eh. Ng mga executive session. The people should know because the people pay for it. 'Di ba? Kung ganyan yung mga litanyahan ninyo na ay hindi po kasi po pwede na i-discuss alam mo yun, naiintindihan nyo bigla ang confidential kapag hindi na si Inday ang involved. Pero pag si Inday ang involved, kailangan laging confidential ang usapan. Ayun. Nakakairita lang. Binida lang ni Tulfo ang ginagawa niya sa national TV. Yun lang talaga ang purpose na doon. Totoo. Kaya nga, sus, kayo talaga mga pinklawan, dilawan, mga self-serving. Kapag confidential fund na involved, kayo? Sus, kakapal nyo. Correct. And if the confidential funds involves thwarting the insurgency, galit na galit sila. Ang gagago lang yun. Talagang inconsistent eh. Same with NBI Witness Lotok. Mukhang nilalagay siya dyan to focus lang sa paghahanap ng issue kay VP. Other than that, wala nang alam. Totoo. Nahuli siya ni Jesus Escudero eh. Quote ka ng quote doon sa 8.3, 8.7. I forgot the provision of na supposedly it is based on jurisprudence. Ano yung kwento doon sa kaso na yon na sinasabi mo basihan no? Hindi niya ma-explain. Parang, dapat alam mo yan kasi kahapon ka pa na quote ng quote dyan eh, di ba? O, kaya yung mga witnesses nila talagang lang eh, may specific purpose lang. Ayan si Wamil. Dapat, ma-review yan. Kung mapopromote yan sa trabaho or whatsoever, dapat ma-review talaga ang kanilang performance. I-audit kung totoo bang sila ay karapat-dapat sa mga pwesto nila. O sila ba ay na-promote dahil lang specifically sa ginawa nila para sa impeachment na ito.
Sabi ni Oshat, si Lorna napipikon because she couldn't make the defense counsels to do her bidding. Main character ka, lolang mukhang tomboy. Parade of flawed witnesses, sabi ni Bargain Shopper. Totoo, impeachment versus VP Sara ang pinag-uusahan, iha. Kaya pwede busisiin kasi exempted sa batas. Pero kung ibang bawal, hindi impeachable subject, mag-isip ka, wag bobo, gaya ng DDS. Sabi ni Renzi Sardenia. Renzi Sardenia, hindi porket Vice President exempted sa batas, putang ina mo ka. Bakit paano naging exempted sa batas ang confidential information dahil merong impeachment trial? Anong basis mo? Renzi Sardenia, putang ina mo ka. Cite. Ano yung batas? Bisitahin natin. Alam mo ikaw, Renzi Sardenia ka, huwag ka salita ng puta ka na hindi mo kayang mag-cite ng provision ng batas. Mag-cite ka ng confidential information that can be disclosed in an impeachment trial, an executive program that is confidential, and tell me why it should be exempted doon sa revised penal code wherein a confidential information should not be disclosed unless a declassification happen. Explain kang putang ina mo ka, nagmamalaki ka dito sa usapan na to, makasalita ka ng bobo. Kayong mga pink, kayo sama-samang utak tae. Hilig-hilig yung bobo kayo, exempted. O sige, anong batas yung nag-e-exempt sa isang confidential information that it should be disclosed because of the impeachment? Alam mo ba ang proseso na pag-declassify ng isang confidential information? Alam mo ba yung proseso na yon? Hindi mo alam, kaya putang ina mo, kami pasasabihan mong bobo kang tanga ka, maghunos dili ka. Kayong hilig-hilig yung magsalita. Narinig nyo lang naman yan eh. Yung sinasabi mo ngayon, narinig mo lang yan sa kapwa mo kakampink na bobo din. Pagkatapos bakit pupunta ka dito, tapang-tapang mo, tatanga-tanga ng mga argumento mo, hindi mo mapanindigan. Kaya nga pinayagan ng Senado, pati prosecutor at defense kasi exempted yan. Gaga, hindi yan exempted, tanga. Hindi porkat nag-agree yung mga senador mo at mga kongresista mo, hindi ibig sabihin na naaayon yun sa batas. Yung ginagawa nyo kay VP ngayon, okay? Yung ginagawa nyo tong ganito kay VP ngayon, if there would be a sensitive government program that requires expenditure of confidential matters. So dali na lang natin sa impeachment para mapag-usapan natin lahat ng programa tungkol dyan. So okay na yon. Hindi kayo makasabay sa usapan eh. You are only thinking about the level of the impeachment. You're not thinking of a level of how to preserve this government. Diyos ko, kaya kayo sasabihang tanga. Kasi kayo, ang concern nyo lang, hanggang dito lang sa level ng impeachment. Hindi, pinayagan eh. So, ibig sabihin, pwede yan. Eh, kung pwede pala yung ginawa nyo kay Inday, gawin na natin sa lahat ng sikretong impeachable officers yan. Paano nyo ginagastos yung confidential funds niyo? Paano natin malalaman? We wouldn't know. We wouldn't know if you are corrupting the confidential money, not unless you show to us everything. Dami mong singit, tatanga-tanga ka, palibhasa yan. Narinig mo lang yan sa kapwa mo, pink, natatanga-tanga din. Idiots like you are just thinking about the process against VP Sara. You're not thinking that if you normalize this kind of process against VP Sara, you're weakening the government. Kasi ikaw, Renzi Sardania kang tanga, okay? Whatever it is your name, ang purpose nyo lang, basta lang masira si Inday Sara. Yun lang ang purpose nyo eh. Hindi man kayo nag-iisip na parang ay putang ina, makabuti ba to sa gobyerno in the long run? That we want to scrutinize all the confidential expenses publicly through an impeachment process. Basta trip lang natin, 'di ba? Tapos ikaw aasa ka na tama yung ginagawa ng Senate, tama yung ginagawa ng HOR. Kasi tamad ka nang mag-isip. You do not want to question whether or not the actions of the House of Representatives na isang laksang nakatanggap ng maleta ay okay. Ship ka lang. Sa totoo lang, ship ka lang, Renzi Sardenia. At yung mga explanation mo na yan, narinig mo lang rin sa kapwa mo tanga. Pagkas kami sasabihan mong tanga, kami ang nag-iisip dito ng mga proseso sa ikabubuti ng gobyerno. Kung ganyan pala na exempted, ba di natin gawin kay Bongbong Marcos, mas malaki yung confidential fund doon. Mas malaki confidential fund doon. Kung feeling ninyo, nagnakaw si Inday Sara ng 125 million and whatever amount of money na nalagay sa kanyang confidential funds, hindi dapat mas worried kayo kay Bongbong Marcos. Hindi ba dapat inuna natin yun dahil mas malaki yun? Hindi kayo worried sa confidential fund ni Inday Sara. Worried kayo na baka manalo siyang presidente. Tapos nag-aacting-atingan kayo dyan, nakala nyo, concerned kayo sa bansa. Concern lang kayo sa pananalo ninyo kasi gusto ninyo kayo naman ang magnakaw sa 2028. Diba? Tapos na si Bongbong kayo naman. Diba? Gusto nyo kayo naman ang magnakaw kasi bonggan pag nanakaw ni Bongbong Huwag na nating awayin to kasi binibigyan naman tayo nito ni Bongbong Marcos ng nakaw, ng share. Ayaw nyo kay Inday kasi hindi makapagnakaw. Kasi hindi magnanakaw si Inday You are going to disregard special laws and provisions under the revised penal code
regarding confidential information and dissemination information referring to confidential and intelligence information. Willing kayong baliin yan, pero kay Inday lang. Okay? How much are we talking about? 73 million disallowed funds? May notice of disallowance yung Office of the President as far as I know, ha? Sabi ni Luis Buwada, tanong ko sa'yo, ano ba ang magandang nagawa ni Sara? Sige nga, puro kayabang, sabi ni Luis Buwada. Maraming magandang nagawa si Inday Sara. Unang-una, dinemocratize niya ang OVP offices by establishing, I think it was 13. Even before pa siya mag-start as Vice President, nag-establish na siya ng mga satellite offices so that Filipinos would be able to access the assistance that is available through the Office of the Vice President. Hindi yan naisip ni Leni Robredo. Nung panahon ni Leni Robredo, para makahanap ka ng, maka-avail ka ng tulong from the Office of the Vice President, isa lang yung opisina niya. Diyan lang sa Mandaluyong. Pupunta pa ng Maynila para makakuha ng tulong. 'Di ba? Luis Buwada, yung mga tanong ko lang sa'yo, ano ba maganda na gawa ni Sara ganyan-ganyan? Actually, may website eh. All you need to do is to go there. Tapos kami tatanungin mo. Kasi kami alam namin yan. Ibig sabihin, ikaw tanga ka. Tanga ka, yabang-yabang mo pa. Kami nga kahit mga nagawa ni Lenny, alam namin kung ano eh. Kahit ayaw namin kay Lenny, inaalam namin kung ano nagawa ni Lenny. O ba't ikaw? Galit na galit kayo kay Sara, pero hindi nyo alam kung bakit kayo galit kay Sara. Ba't ang tatanga nyo? Kayong mga anti-Duterte, ba't ang tatanga nyo? Yun yung question, actually, sa totoo lang. Bakit ang yayabang ninyo, pero ang bobobo ninyo? Tapos yung mga opinion nyo, hindi nyo mga opinion yan eh, narinig nyo lang yan sa mga ano ninyo eh. Kasi di ba kayo nag-iisip? Tagaparot lang kayo. Correct. Ay, ito yung opinion ni Falsis, kaya ito na rin dapat ang opinion natin. Correct. Ganon. Share lang tayo, guys. Parang ganun. Diba? Ang dami nagawa ni VP Sara, mag-research ka, Bobo. Correct, yung mga ganyang question na, ano ba nagawa ng maganda ni Sara, ganyan-ganyan. Hindi nyo lang alam. At hindi porket hindi nyo alam, ibig sabihin wala. Isipin ninyo, baka tanga lang kayo, which is very likely to happen.